Pantrosby. Paspi na. Kung nakita na, kantahin po natin yung apat stanza ng Pasmi na 300 pa play. Ready? Sing! Pasmi na, O gentle Savior, hear my humble cry. Call on others, thou art calling. Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me on thy throne of mercy, find a sweet relief, kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Last stanza. Thou the spring of all my comfort, more than life to me. Whom will I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Salamat po at para po sa ating sahay, parang po natin si Pastor. Okay, dito po tayo sa Hebrews chapter 2. Nung nakaraang linggo lang ng hapon ay nag-umpisa tayo sa Book of Hebrews. Ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo. Medyo mahaba-haba po itong aklat na ito, kaya hindi ko alam kung ilang buwan tayo mag-aaral dito sa Book of Hebrews. Verse 1 hanggang verse 4. Hebrews chapter 2, verse 1 hanggang verse 4. Ang pamagat po ng ating message ay do not neglect salvation. Do not neglect. Huwag nating walang bahala. Huwag tayong magwalang bahala sa ating kaligtasan. Do not neglect salvation. Hebrews chapter 2, verse 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward,
How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. Mag-pray muna po tayo. Panginoong Diyos na mahabagin, tulungan niyo po kami na makuha ang mensahe ng mga talata na aming nabasa. Sana, O Diyos, meron kaming kasama ngayong hapon na hindi pa po ligtas. Buksan mo ang kanyang puso at isipan, maunawaan niya ang salita. Kaunawaan kami ngayong hapon. Nakita niya si Kristo Jesus na tanging makapagliligtas sa Kanya. Tulungan mo siyang lumapit kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa iyong mga anak, O Diyos, gamitin mo ang iyong salita bilang pagkain ng kanilang kaluluwa. Pagpalakas po kayo. At ang pagmamahal sa iyo, Panginoon, ay patuloy mong papag-initin sa aming mga puso. Tulungan mo kami na papurihan ka habang aming pinag-aaralan ng iyong mga salita. Salamat po in Jesus' name. Amen. Do not neglect salvation. Ang impyerno po ay walang duda, puno ng mga tao na hindi naman sila kontra sa Diyos. Hindi naman sila kontra kay Kristo. Sila ngayon ay nasa impyerno sapagkat pinabayaan nila ang kaligtasan. Naniniwala ka ba sa Diyos? Yes. Naniniwala ka ba kay Kristo? Yes. Kaya lang wala silang panahon sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala silang panahon sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ito po yung klase ng mga tao na kinakausap ni Apostle Paul dito po sa mga binasa nating talata sa verse 1 to verse 4. Hindi naman sila mga kriminal. Hindi naman sila mga lulong sa bisyo. Ito po yung mga tao na ayos naman. Kaya lang, pagdating sa kaligtasan, kanilang pinagpapaliban. Maaring sinasabi nila, saka na, wala akong panahon, meron ako ibang priorities. Kaya binanggit dyan sa may verse 3, how shall we escape if we neglect? Meron silang ginagawa kaya hindi nila maintindi muna yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Yun ang mahirap. Kung yan man pagpalagay natin ay sports, sila'y napunta sa impyerno dahil sa sports. No? O kung yan man sabihin natin na pangarap sa buhay, napunta sila sa impyerno dahil inunan nila yung pangarap nila sa buhay. Ano man yung dahilan na yan, mayroong dahilan kaya kanilang nini-neglect o pinababayaan yung kanilang kaligtasan. Hanggang sa inabot sila ng kamatayan, namatay sila, napunta sila sa impyerno. Sabi po rito sa may verse 1, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Kahulagpos. Sa Tagalog, tayo yung nakahulagpos. Which is, yun naman talaga ibig sabihin ng talata. Kumbaga sa nalulunod, initsahan mo ng lubid, nung hawak niya na yung, mahahawakan niya na yung lubid, bigla siyang tinangay ng agos, hindi niya nahawakan yung lubid. Hindi yung lubid ang napahama kung hindi siya. So yung mag-i-sleep, hindi po yung salita ng Diyos, hindi po yung Ebanghelyo, hindi si Kristo Jesus, ang talagang mag-i-sleep o yung mahuhulagpos ay ang mga makasalanan na hindi naligtas. No? Ito pong mga bagay na ito na nangyayari sa mga taong makasalanan na napupunta sa impyerno, ito po ang pinaka-focus nito pong 4 na talatang ito. Kung mapapansin ninyo, sa buong chapter 1, nakita natin kaninang umaga na ang patungkol natin sa angel. Pagdating sa chapter 2 verse 5, angel na naman ang tutukoy ni Apostle Paul dyan. Sa talakayan sa angel, mayroong konting parenthesis, tapos angel na naman. Inilagay yung exhortation sa kalagitnaan ng pagtalakay sa mga angel, hindi niya matiis na hindi magbigay ng invitation. Kaya yung chapter 2 verse 1 to 4, nagsisilbing babala. Actually, ito po ay isa lamang sa 5 babala
na nakakalat dito sa Book of Hebrews, sa ating pagdaloy dyan sa aklat na yan, makikita natin yung mga babala ng Diyos. Sa kanyang pagtuturo, bibigay siya ng invitation. Tuturo ulit, bigay siya ng invitation. No? Sa mga teacher, alam natin yan. Hindi lang tayo basta-basta nagtuturo. Gusto natin yung ating mga tinuturuan ay makinabang doon sa ating pagtuturo. Hindi lang puro feeding of information. Gusto natin na sila ay magpasya sa kanilang mga napapakinggan. No? And ito pong mga talatang ito na binasa natin, ito po ay babala sa mga tao na alam yung kaligtasan. Sabi sa verse 2, di ba? Lest at any time we should let them sleep. Meron silang narinig, kaya lang pinababayaan nila. Ito yung mga tao na pag sila'y namatay at napunta sa impyerno, hindi sila magtatanaw kung ba't sila napunta sa impyerno. Alam nila kung bakit sila napunta roon. Kumbaga sa isang tao na may maintenance medicine, palagay natin na high blood siya, alam niya na kung bakit. Nakakalimutan niya uminom ng kanyang maintenance. So ganito nangyari dito. No? Narinig nila sa verse 1, yung dapat nilang marinig, kaya lang hinayaan nilang makalampas. Hindi sila ignorante, hindi sila inosente, alam nila ang paraan ng kaligtasan, kaya lang pinababayaan nila. Dumating sa kanila yung panahon na hindi na sila pwedeng maligtas. Katulad halimbawa doon sa Matthew chapter 25, yung pong 5 mangmang na birhen. Bali ba, sa kwento ng Panginoon sa Matthew chapter 25, yung 5 mangmang na birhen, kasama nung 5 matalinong birhen, pareho silang natulog. Ito okay lang matulog kasi meron silang langis. Sila, wala silang langis, nagawa pa nilang matulog kaysa bumili ng langis. O di yun na nga nangyari, habang sila'y natutulog, dumating yung sigaw na dumating na yung kasintahang lalaki, saka sila nagmamamadali na bibili ng langis, o pagdating nila, napagsaran sila ng pinto. Ayun ang sinasabi rito sa Hebrews chapter 2. Pabaya sila ng pabaya, hindi nila alam, sila ay makakahulagpos na, mawawalan na sila ng pagkakataon, mahawakan yung lubid, mawawalan na sila ng pagkakataon na maligtas. No? So, particularly, ito pong Hebrews chapter 2, verse 1 to 4, ito po ay tumutukoy hindi sa mga hindi nakakaalam. Ito'y tumutukoy sa mga nakakaalam na, nakarinig na, kaya lang ayaw pa nilang gawin. Nung mamamatay na sila patungo sa impyerno, ayaw pa nilang intindihin yung kanilang mga kaluluwa. Ulitin ko, hindi sila mga kriminal, hindi sila ayaw sa Diyos, hindi sila ayaw kay Kristo. Kung tatanungin mo sila, gusto naman nilang tanggapin si Kristo, gusto naman nilang magsisi. Kaya lang, sa panahong kasalukuyan, habang sinasabi yan, nagpapabaya sila. No? Ito yung mga tao na pagdating doon sa impyerno, talagang magngangalit yung kanilang mga ngipin. Manghihinayang sila sapagkat hindi sila dapat napunta sa impyerno, pero dahil sa pagpapabaya, sila po ay nasa impyerno sa ngayon. So dito po sa hapong ito, nais ko ipakita sa atin ang 3 dahilan kung bakit kinakailangan na ang tao ay sumampalataya na kay Kristo. Kung bakit ang tao hindi na kailangan magpabukas pagdating sa pagsisisi at pananampalataya. Stop neglecting salvation. Yung pagkain, pwedeng pagpaliban niya kasi may ginagawa kang mahalaga. Pero ang kaligtasan, napakadelikado kung ating ipagpapaliban. Total gusto mong maligtas, total kailangan mong maligtas, you can do it now. Pwede kang maligtas ngayon. 3 dahilan po. Number 1, yung pong the character of Christ. No? The character of Christ. Sangayon sa chapter 2, verse 1, therefore, alam na natin yung therefore. Pag sinabing therefore, yan ay conclusion doon sa mga naunang sinabi. Sa mga kapatid, yung therefore, base sa buong chapter 1. Yung chapter 1, tumutukoy lahat kay Kristo Jesus. Sangayon sa chapter 1, verse 2, hath in these last days spoken unto us
by His Son. So ang Diyos nangusap sa huling araw sa pamamagitan ni Kristo. Hindi mo dapat baliwalain si Kristo sapagkat si Kristo ay nagsasalita ng salita ng Diyos. To reject Jesus Christ is to reject the Father. Yan ang sabi riyan. Yung mensahe niya galing sa Diyos. Tinanggihan mo siya, Diyos ang tinanggihan mo. Sabi sa verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins. Yung salitang purge our sins, purification of our sin. Si Kristo lang ang merong pangako na lilinisin yung ating mga kasalanan. Si Buddha, walang ganyang pangako. Si Maria, walang ganyang pangako. Yung mga religious leaders, walang ganyang pangako. Pero mo, para tanggihan mo si Kristo, tinanggihan mo yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Tinanggihan mo yung forgiveness na susi para ikaw makapasok sa karyan ng langit. Well, kaya naman tayo hindi pwede sa langit dahil sa kasalanan natin. Ngayon, dahil doon sa purification na ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus sa Kalbaryo, pwede tayong mapatawad, pwede tayong makapasok sa langit. No forgiveness, no entrance to heaven. Sabi sa verse 4, being made so much better than the angels. Kung ang anghel ay magpapakita sa atin sa oras na ito, lahat tayo malamang magbabaw dun sa angel. Wag po. Angel lang yun. Si Kristo, so much better than the angels. Kung hindi mo matatanggihan ng anghel, lalong hindi mo dapat tanggihan si Kristo Jesus. Verse 8, but unto the Son He saith, thy throne, O God, is forever and ever. Si Kristo mismo, bagamat siya'y nagkatawang tao, siya po ay Diyos. So pag tinanggihan mo si Kristo, tinanggihan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Sa verse 10, and thou, Lord, si Kristo po ay Panginoon. Nabanggit po natin yung kaninang umaga na yung Lord na ginamit doon sa Psalm 102. Tumutukoy kay Jehovah. Si Kristo, siya po yung Jehovah na tinutukoy doon sa Psalm na yun. Jehovah, pangalan ng Diyos yan. So pag tinanggihan mo si Kristo, tinatanggihan mo si Jehovah, tinatanggihan mo ang Diyos. Sabi ng verse 12, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and the years shall not fail. Si Kristo Jesus ay hindi nagbabago. He is eternally the same. It is a mystery how can people reject or neglect Jesus Christ. Isipin ninyo yan. Ano? Meron bang ginawang masama si Kristo para tanggihan ng tao? Kung meron po sa atin ngayon na hanggang ngayon, hindi nyo pa tinatanggap si Kristo, hindi pa kayo nagsisisi ng kasalanan, saan kayo kumukuha ng kaisipan na kaya nyong tanggihan si Kristo Jesus? Sa kabila ng lahat ng magagandang katangian ni Kristo, bakit ang tao nagagawa siyang tanggihan? Ay pagka nga piyesta ng nabotas, artista lang. Sino ka naman yung mga artista na yan? Pero mga taga-nabotas, lumalabas doon sa kalsada para makita yung artista. Kahit doon sa cellphone, no? Yung tao, kumanta lang ng isang kanta, nag-viral na. Yung isang tao, gumawa lang ng isang bagay na kakaiba, nag-viral na. Pagdating sa ibang tao, ang mga tao ay interesado, lalo na pag yun nga, nag-viral. Wala naman silang ginawa para sa tao. Actually, ginawa nga nila yung content na yun para kumita ng pera. Pero ganun pa man, ang mga tao ay interesado sa kanila. Pero bakit pagdating kay Kristo, ang tao ay walang interest? And yet, yung mga tao na yan,
ang pangunahing kailangan nila sa kanilang buhay, si Kristo Jesus. Kung alam lang nila ang kanilang namimi sa pagtanggi kay Kristo, talagang pagdating nila sa impyerno, magngangalit yung kanilang mga ngipin. Anong klaseng mga tao ang tatanggi kay Kristo Jesus? Tingnan niyo po yung chapter 2 ulit, verse 1. Therefore, because of who Jesus is, sa chapter 1, therefore, we ought to give the more earnest heed. Sa ibang version yan, the most careful attention. Kung hindi ka ligtas, dapat makikinig ka maigi. Sa isang version, we must listen very carefully. Ang sabi pa ng isang version, pay much closer attention. Kung nakikinig ka lang, mas lalo mong doble yung pakikinig mo. Ang sabi sa ating Tagalog, nararapat nating pagkatantuin. Huwag lang basta pakinggan, kinakailangan nating maunawaan. Kaluluwa natin na nakatayari yan. Ang sabi sa isang Tagalog, lalong higit pang kinakailangan nating pakaingatan. Ang sabi ron sa Magandang Balita Biblia, dapat nating panghawakang mabuti. Kasi nga ang nagsalita, si Kristo Jesus. Ngayon, kung si Kristo ay isa lamang tambay doon sa kanto, walang ginawa, kundi maglasing, tumambay. Pwede mo nang huwag pansinin. Pwede nang habang yung pastor ay nagpipreach, matulog ka na lang. No? Tambay lang naman yun eh. Kahit na huwag ka na makinig o huwag ka na umattend sa church. Pero sapagkat si Kristo ang nagsasalita, ang sabi ng verse 1, we need to give the more earnest heed. Tuloy po natin. To the things which we have heard. Hindi ba sabi sa verse 2, nagsasalita si Kristo? Sa chapter 2, verse 1, to the things which we have heard. Ngayon, ang sabi dun sa dulo, lest at any time, we should let them sleep. O, tama nga naman. Pagka kasi binaliwala mo lang, pag uwi mo sa bahay, nakakalimutan mo na. Habang nakikinig ka, parang tama yung sinasabi ni Pastor. Pero maraming laman yung isipan mo, hindi mo gano'ng iniintindi. Kaya pagdating mo sa bahay, kamusta? Ano sabi ng mensahe? Kung pa ba, nakakalimutan ko na. Na-sleep na. Okay? Wala ka ng pagkakataong alalahanin muli. No? Ngayon, to let them sleep is to lose your own soul. Dari mo, sinabi sa iyo yung gamot sa iyong kasalanan, nakakalimutan mo. Di wala ka ngayon solusyon sa kasalanan mo. Ang sabi po rito, yung pong salitang we should let them sleep, yung pong salita rito ay ginagamit, yung bang katulad ng wedding ring, nagbugas ka lang ng pinggan, wala na, dumulas na. Hindi mo naman sinasadya, pero sapagkat hindi mo inintindi, nakakalimutan ko na. Di ba may mga tao na nakarinig ng gospel, para wala lang. Nakarinig ng gospel, parang wala lang. Nakarinig ulit, diba, parang may dating na. Nakarinig ulit, nababagabag na siya. Pero sapagkat hindi niya inintindi, nawala na ulit yung pagbagabag. Parang pangkaraniwan na lang sa kanya yung pumunta sa church. Okay, hindi ko matapos si pastor, tapos na yung mensahe, amen, uwian na. Yung pagkakataon para maligtas, parang singsing na dumudulas, hindi mo namamalaya. Isang araw, pagising mo, matanda ka na. Isang araw, pagising mo, may sakit ka na. O isang araw, pagtilat mo, nasa impyerno ka na. Hindi ka naligtas, hindi mo namalaya. Ito pong salitang let them sleep. Ginagamit din po ito doon sa mga barko na nakakahulagpos doon sa pagkakatali.
Kuminsan, pagka itinali at hindi maayos yung pagkakatali, nagalaw, lumuwag, malakas ang alon, inaagos yung barko, nawawala sa pantalan. Kasi hindi naayos yung pagkakatali. Kaya, yung buong talata sa Hebrews chapter 2, verse 1, we ought to give the more earnest heed. Kumbaga sa barko, itali mo maigi, lest at any time we should let them slip para hindi makahulagpos. No, most people, hindi naman talaga nila sinasadya. Hindi nila sinasadyang magrebelde sa Diyos. Hindi nila sinasadya na tanggihan si Kristo Jesus. Pero sapagkat sila ay nagpabaya sa kanilang kaligtasan, para silang sasakyan na nag-drift away. Dahil sa kapabayaan, namatay sila, napunta sila sa impyerno. Kaya tingnan niyo po ang ilang mga talata. Dito po sa Luke chapter 9, verse 44. Kung mahal po ninyo ang inyong kaluluwa, sundin niyo po itong payo ng salita ng Diyos. Luke chapter 9, verse 44. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga kausap, let this saying sink down in your ears. Sabi ni Kristo sa mga kausap niya, ito mga sinasabi ko sa inyo, isaksak ninyo sa mga tenga ninyo. Huwag lang marinig for the sake na marinig. Unawain ninyo, namnamin ninyo, huwag kayong papayag na hindi ninyo maintindihan. Let it sink down into your ears. Meron pang isang talata. Dito sa Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4, verse 20. Proverbs chapter 4, verse 20. Ang sabi po ng Biblia, my son, attend to my words. Incline thine ear unto my saying. Pakinggan mo maigi. Verse 21. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Parang yung sinabi ni Jesus sa Luke 9:44. Let them sink down into your ears. Bakit? Verse 22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Pag yan ay pinakinggan mo, pag yan ay sinunod mo, pag yan ay ginawa mong prinsipyo sa buhay mo, sabi ng Biblia, mapapaayos ka. Mapapaayos ang buhay mo, magiging maligaya ka, magiging matagumpay ka. Pag hindi mo inintindi yung mga salita na sinasabi sa iyo, kung hindi ka ligtas, hindi ka na maliligtas. Kung hindi ka ligtas, mamatay ka, mapunta ka sa impyerno. Madalas ka natin mabanggit. Kung yung mga taong lulong sa bisyo, mamatay, mapunta sa impyerno, hindi ka na mangangamba, hindi ka na magtatake. Kung yung mga taong katulad ni Hitler, ni Saddam Hussein, katulad ni Judas, kung sila ay mamatay at nandun ngayon sila sa impyerno, hindi ka na maghahimang-hihinayang. Talagang dapat sila mapunta sa impyerno. Pero there are people, lagi sa loob ng church, nakakapakinig ng salita ng Diyos, alam nila ang daan patungo sa langit. Hindi naman sila mga masasamang tao, pero lagi sila sa church, hindi nila iniintindi yung mga salita na kanilang naririnig, na mamatay sila, na pupunta sila sa impyerno, kasama ng mga masasamang tao. Sapagkat hindi nila hinayaan yung salita ng Diyos na bumaon sa kanilang mga puso. Ngayon, nakapagtataka na napakaraming mga tao, yung bang hindi ka mapalagay na bakit napakaraming mga tao na nandun ngayon sa impyerno, na nung sila'y nabubuhay, napakalapit nila sa kaligtasan. They were so close to salvation. Okay? Baga sa ano yan ay kami kasi lumaki kami sa dagat.
Kaya doon na rin ako natutong lumangoy sa dagat. Kasi may mga lanterna, may mga dikya eh. Yung mga kalaro ko, langoy, may mga dikya. Di nakilangoy ako. Nagulat ako, marunong na ako lumangoy sa takot sa mga dikya. Ano kasi tabing dagat, hindi pwedeng hindi ka matutong lumangoy, dagat pa yun. Nakakahiya, doon ka pinanganak sa tabing dagat, lumaki ka sa dagat, hindi ka natutong lumangoy. Ganon din dito. Lagi ka sa church, may Biblia ka sa bahay, lagi mo naririnig yung kaligtasan, hindi ka naligtas, nakakahiya yun. Kung merong pila sa impyerno, yung mga tao na nasa impyerno, kahit anong sila'y nabubuhay, napakalapit nila sa kaligtasan, malamang napakahaba ng pila nun. At yung numero 1 sa pila, si Judas. Sapagkat sa Biblia, si Judas tumambay sa pintuan ng langit sa loob ng 3 taon. Mahigit. Natulog siya sa pintuan ng langit. Nangaral siya kasama yung pintuan ng langit. Si Kristo kasi ang pintuan ng langit. Doon siya kumain. Doon siya nakipag-fellowship. Halos 3 taon mahigit si Judas ay tumambay doon sa pintuan ng langit, pero hindi siya nakapasok. Narinig niya ang lahat ng dapat niyang marinig, nakita niya ang lahat ng dapat niyang makita, lahat ng patunay na si Kristo ang Mesaya, nakita niya. Pero ang nakalulungkot si Judas, napakalapit sa langit, pero hindi nakapasok sa langit. Ngayon, ulitin ko po, kung si Jesus ay tambay lang sa kanto, may dahilan ka para i-neglect si Kristo. Pero ang liwanag naman, siya ay Diyos, siya ay Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling. Siya po ay gumawa ng lahat ng mga bagay. Wala po siyang dahilan para hindi natin siya pagkatiwalaan. Kung meron pa po sa atin ngayong hapon na hindi naman kayo against sa Diyos, hindi naman kayo against kay Kristo. Hindi naman kayo against sa Biblia. That's good. Pero total, hindi naman kayo against, ba't hindi nyo pa tangkapin si Kristo ngayong hapon, pati pa kayo magsisi ng kasalanan. Total, wala namang ginawang masama si Kristo para hindi kayo magtiwala sa Kanya. So that's one reason, ba't kailangan natin tanggapin si Kristo? Sapagkat siya po ay mayroong magandang karakter. The character of Christ. Number 2, bakit hindi dapat na baliwalain ang kaligtasan ngayon? Number 2, because of the certainty of judgment. Number 1, the character of Christ. Number 2, the certainty of judgment. Hebrews chapter 2, verse 2. Hebrews chapter 2, verse 2. For if the word spoken by angels was steadfast, ibig sabihin, totoo, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. Yung pong salitang, if the word spoken by angels was steadfast, napatunayan na sa maraming pagkakataon na kapag ang anghel ang nagsalita, hindi mo pwedeng baliwalain. Kanina nabanggit natin si Zacarias. Siguro kung tatayo rin si Zacarias, sabihin sa atin, mga taga-blessed, makinig kayo pag ang anghel ang nagsalita. Ako nga sinabi na ng anghel, hindi pa ako makapaniwala. Naparusahan pa ako. Okay? Matinong Kristiyano itong si Zacarias. Talaga lang hindi siya makapaniwala na sa edad niyang yun, magkakaanak pa siya. Ay naparusahan siya ngayon ng anghel. So sasabihin sa atin ni Zacarias na pagka ang anghel ang nagsalita, talagang makinig kayo. Kahit na si Pablo doon sa Acts chapter 27-28, sabi niya rin sa mga kasama niya sa barko, huwag kayong mag-alala, walang mamamatay sa atin. Pinadala ng Diyos ang kanyang anghel at sinabi sa akin, walang mamamatay sa inyo. Wala nga namatay sa kanila.
Talaga, pag ang anghel ang nagsalita, itaga mo sa bato. Ngayon, sang-ayon sa mga angel, sa verse 2, every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. Medyo himay-himayin natin yung mga salita. Una, yung pong salitang transgression. Yung pong salitang transgression, ang ibig sabihin po noon ay to step across the line. So, merong line, to step across the line. Para siyang trespassing. No trespassing, nag-trespass ka, no? Nag-transgress ka. Ito po yung tinatawag na the sin of commission. The sin of commission. Alam mo nang bawal, alam mo nang mali, ginawa mo pa rin. Transgression. 1 John chapter 3 verse 4, for sin is the transgression of the law. So pag sinabi na ng Diyos na huwag kang kakain, kumain si Eva at Adan, layas. Sinabi na ng Diyos na huwag mong hawakan, hinawakan pa ni Uza, patay si Uza. So pagka sinabi na ng Diyos na huwag at ginawa mo pa rin, that is transgression. Pangalawa, ang sabi sa verse 2, yung pong disobedience. Ngayon, meron po itong magandang salita. No? Yung pong salitang disobedience, ito po ay galing sa salitang parakowe. Parakowe. Para makita lang niyo yung ganda. No? Yung disobedience, parakowe. Yung obedience, hupakuwo. Yung akuwo tsaka akuwe, makinig. Yung obedience, hupakuwo. Narinig mo, mag-submit ka. That is obedience. Hupakuwo. Yung disobedience, parakowe. Narinig mo, hindi mo inintindi. That is disobedience. Yung obedience, narinig mo, nagpasakop ka. Yung disobedience dito, narinig mo, hindi mo inintindi. Inattention or deliberately shutting the ear to the commands or to the warnings. Yung transgression, sin of commission, alam mo nang mali, ginawa mo pa rin. Yung disobedience, sin of omission, kapabayaan. Meron kang dapat ginawa, hindi mo nagawa. Okay? Ngayon, itong dalawang ito, itong transgression at disobedience, sabi ng verse 2, every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. Hindi mo po pwedeng sabihin na disobedience lang naman. Sabi ng verse 2, may hatol din sa Diyos yun. Kahit doon sa Leviticus, nagpapalakol ka, di ba? Lumipad yung ulo ng palakol, natamaan yung kapitbahay mo, na disgrasya. Kahit na hindi mo sinasadya, may parusa rin. Sa makatwid, whether sin of commission or sin of omission, merong just recompense of reward. Both are serious. Kung hindi ka ligtas, alam mong hindi ka ligtas, alam mong kasalanan yung ginagawa mo, tinuloy mo pa rin. O di impyerno ka pa rin. Yung sin of omission, alam mong dapat mong tanggapin si Kristo, alam mong dapat ka magsisi, pero hindi mo muna inintindi sa ngayon, masyado kang busy. Impyerno ka rin. Yung isa, transgression, na impyerno. Yung isa, disobedience, na impyerno. Parehong masakit yun. Sa mga Kristyano, ganoon din. Alam mo nang mali, ginawa mo pa rin. O, yari ka sa Diyos, gulpi, sarado ka. Alam mo may pinagagawa ang Diyos. Gusto mo namang gawin, kaya lang ayaw mo pang gawin, ayaw mo pang gawin, ayaw mo pang gawin. Sa anumang dahilan, ayaw mong gawin. Kasalanan din yun. Mananagot ka rin sa Diyos.
Ang sabi ulit ng verse 2 sa dulo, a just recompense of reward. Yan po ay base doon sa chapter 1, verse 8. No? Balikan natin yung chapter 1, verse 8. But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness. Yung righteousness at saka yung just sa chapter 2, verse 2, pareho po yun. Katwiran, pagiging matuwid. Ang hatol ng Diyos sa bawat transgression at sa bawat disobedience, patas. Bakit? Ang kanyang scepter is scepter of righteousness. Ngayon, kuminsan, hindi natin maintindihan yan. Bakit naman yung bata nagnakaw lang ng isda doon sa fish port? Nasaksak, patay agad. Bakit yung drug lord? Tagal-tagal ang drug lord, hanggang ngayon buhay pa. Kuminsan, hindi natin maintindihan. Bakit may mga tao na sobrang sama hanggang ngayon buhay pa? Meron naman mga tao na mabait naman, karoon pa ng cancer, namatay pa. Hindi man natin maintindihan yan sa ngayon. Ang sabi ng Biblia sa chapter 2, verse 2, just recompense of reward. Tingnan natin ito sandali. No? Luke chapter 13. Talagang yung ating kaisipan bilang tao, masyadong maliit eh. Hindi natin maunawaan ang Diyos. Marami tayong question. Pero tingnan niyo po, Luke chapter 13, verse 1. There were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Sabi nila, sobra naman yan. Bakit naman pinagpapatay ang mga tao niyan? Kumbaga sa panahon natin, yung Coratong Galilei, no? Talagang pinagpapatay yung mga, pagkamat mga kriminal yun, talagang pinagpapatay nila ng walang kalaban-laban. Parang ganun. Sobra naman yan. Tingnan nyo, verse 2. And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans? Akala nyo ba, sobra makasalanan sila? Because they suffered such things? I tell you, nay. But except ye repent, ye shall all likewise perish. Hindi sinabi ni Kristo na, tama kayo, sobra talaga yung si Pilato, kaya si Pilato pasawayan eh. Hindi sila sinundan ni Kristo sa kanilang argumento. Sabi ni Kristo, makinig kayo sa akin, kung kayo ay hindi magsisisi sa inyong mga kasalanan, ganun din ang sasapitin. So there are things sa buhay natin, ba't ganun? Sobra naman ang inabot ng tao na yon. Ba't ganun? Ito, sobrang sama. Bakit mukhang hindi pinarurusahan ng Diyos? Huwag na nating questionin ng Diyos. Sinabi na ng Biblia, yung kanyang scepter of righteousness. Sinabi ng Biblia sa chapter 2, verse 2, a just recompense of reward. We may not understand it. We may not be able to explain it. But God's judgment is always just. Always. Hindi mo makabubuti na questioning pa natin ang Diyos. Hindi man natin maunawaan sa panahon ngayon. Marami tayong panahon sa langit para pag-aralan. Okay, siguro sabihin ng Diyos, Kristyano, sino sa inyo ang nagreklamo dahil sa mga sakit na dumating sa inyo? Pakiramdam ninyo, hindi kayo karapat-dapat doon sa sakit na yon at nagkamali ako at binigyan ko kayo ng sakit. O, yan ang ating lesson number 1. Paliliwanag ko sa inyo bakit nangyari sa buhay ninyo. O, lahat ng Kristiyano na mayroong kapansanan, ang pakiramdam ninyo, nagkamali ako at ipinanganak kayong ganyan, no? Ipinanganak kayong may depresya sa ganito, depresya sa ganoon,
at hindi nyo maintindihan, akala nyo wala akong kwentang Diyos at nagkamali ako at nagkaganyan kayo. Kaliliwanag na Diyos yan. For 100 years yan ang ating lesson. We have all the time in eternity para maunawaan ang lahat ng bagay niya. At kayang patunayan ng Diyos yung kanyang sinabi sa chapter 2 verse 2 na lahat ng transgression, lahat ng disobedience, tumanggap, hindi sobra, hindi kulang, kundi karapat-dapat na parusa. Ang Diyos po ay matuwid na hukom. His scepter is the scepter of righteousness. Hindi siya pwedeng magkamali ng parusa. Tingnan po ninyo ito. Mark chapter 12. Mark chapter 12. Kuminsan kasi sa ating kakaunting karunungan, akala natin mas matalino pa tayo sa Diyos. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia, Mark chapter 12, verse 38. And he said unto them in his doctrine, beware of scribes which love to go in long clothing and love salutations in the marketplaces, and the chief seats in the synagogues and the uppermost rooms at feasts, which devour widows' houses and for a pretense make long prayers. Sabi ni Jesus, these shall receive greater condemnation. Alam ni Kristo kung sino ang parurusahan ng higit, kung sino ang parurusahan ng kaunti lang. Hindi naman nagkakamali ang Diyos niya. Panginoon, bakit sobra naman ang ginawa mo? Huwag na kayo mas marunong sa akin. Alam ko kung anong nararapat, kung anong parusa para sa Kanya, kung anong pagpalo ang para sa Kanya, kung anong dapat na hagupit ang dapat kong gawin sa Kanya. Huwag na kayong mas marunong pa sa akin. Alam ko kung sino ang dapat na parusahan at kung anong dapat na iparusa. Isa pa po, Luke chapter 12. Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse 47. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Si Kristo nagsasalita dyan. O ito kanyang servant na to, lapastangan, alam niya na, hindi niya pa ginawa. Parusahan niya ng marami. Verse 48. But he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. Tapos binigay niya yung prinsipyo. For unto whomsoever much is given, much shall be required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. So, mas maraming pagkakataon ang ibinigay sa iyo ng Diyos para maligtas at hindi ka naligtas. Mas malaki pagdurusahan doon sa impyerno. Kaya kuminsan, blessing, kung maliligtas ka, marami kang narinig. Pero burden, pag hindi ka naligtas, marami kang pananagutan sa Diyos. Kahit sa mga Kristyano, ganun din. Tingnan niyo po, James chapter 3. James chapter 3. Mahirap yung ikaw mismo humahawak ng Biblia, ikaw mismo nagtuturo. Mahirap yun eh. Bakit mahirap? James chapter 3 verse 1. My brethren, be not many masters. Yung masters dyan, teachers. Be not many teachers, knowing that we shall receive the greater condemnation. Kung ako gumawa ng kasalanan, at yung kasalanan ginawa ko, ginawa rin ni Russell, pareho kaming gumawa ng kasalanan, mas matindi pala parusa ko sa Diyos. Panginoon, bakit ako ganun? Ba't si Russell ganun lang? Pareho naman kami ginawa ng kasalanan. Sabihin ng Diyos, lagi ka nakatayo sa pulpito eh. Lagi ka nagtuturo ng salita ng Diyos. Dapat mas alam mo yan kaysa kay Russell. Kaya mas malaki parusa nga abutin ko kaysa kay Russell. Kahit
pareho kaming ginawang kasalanan. Meron talagang greater condemnation. At alam ng Diyos kung kanino ibibigay yung many stripes, kung kanino ibibigay yung few stripes. Ngayon, basahin natin ito. Hebrews chapter 10, verse 28. Hebrews chapter 10, verse 28. Kung maunawaan lang ito ng mga makasalanan, malamang magmamadali silang lumapit kay Kristo. Tingnan niyo po, Hebrews 10:28. He that despised Moses' law died without mercy. Basta mayroong 2 or 3 witnesses. Remember doon sa Numbers chapter 15, meron doong lalaki na namumulot ng stick sa araw ng Sabat. Hindi mo siya nagnakaw, hindi siya pumatay ng tao, hindi siya nangalunya, hindi siya sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasalanan ng lalaking yun, araw ng Sabat, namumulot siya ng panggatong. Ano sabi ng Diyos? Patayin yan, Moses. Patayin yan. Ang sabi rin, no? He that despised Moses' law died without mercy. Ano ba naman yung sabihin nila na, Moses, hindi naman masamang tao yan. Namumulot lang naman ng panggatong, ba't kailangang patayin pa? Kaya nga sabi rin, died without mercy. Nakita niyo yung pamilya ni Korah, yung mga nagrebelde kay Moses, anong parusa ng Diyos doon? Alam mo, bumuka yung lupa, nilamon sila ng lupa. Sabi ng Biblia, pumunta sila sa impyerno, buhay pa sila, pumunta sila sa impyerno. Napakatindi ng parusa. Died without mercy. Bakit? Batas ni Moses yun, batas ng Diyos yun. Sinalungat mo, yari ka sa Diyos. Anong puntos doon? Verse 29. Kung sila sa paglapastangan sa batas ni Moses, namamatay sila ng walang mercy, verse 29, of how much sorer punishment. Speaking of greater condemnation, yan na po yun, ano? Sorer punishment. Suppose ye, shall he be thought worthy who have trodden underfoot the Son of God. Yung mga lumapastangan, tinapaktapakan nila yung dugo ni Kristo, binaliwala nila yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi nila pinansin yung kamatayan ni Kristo sa krus para sa kanila. Kung ang mga tao nagkasala sa batas ni Moses na mamatay ng walang mercy, yung mga tao na bumaliwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus, mas magiging masaklap yung kanilang kamatayan. Ulitin natin, ang kinakausap ni Pablo sa Hebrews chapter 2, hindi naman sila mga mamamatay tao. Hindi sila mga taong may bisyo. Sila yung mga tao na nakarinig ng daan ng kaligtasan. Kaya lang binabaliwala nila. Hindi nila gaanong iniintindi. Sa sukatan ng Diyos, mas malaking punishment ang naghihintay sa kanila. Eh, ba't naman ganun? Yan ang itanong mo sa sarili mo. Yan ang nga sabi ng Diyos. Eh. Ano gusto mo? Baguhin ng Diyos yung batas niya para sa iyo? Kung naniniwala ka sa Diyos at alam mong hindi nagbibiro ang Diyos, hindi mo dapat binabaliwala yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Mas matinding kasalanan yon, mas matinding parusa yon sa panukat ng Diyos. Sa atin kasi hanggang hindi pumapatay, hindi ganong masama. Hanggang hindi nangangalo niya, hindi ganong masama. Ay sa mata ng Diyos, Hebrews 10:29, mas mabigat na parusa doon sa mga bumaliwala sa dugo ni Kristo Jesus. Ngayon, yung mga tao na nakakaalam at nakakaunawa sa Ebanghelyo, pero sila po ay nag-drift away, nawala ng pagkakataon na maligtas. They will experience the severest punishment
there is. The severest punishment available. At saka yun po sa Biblia, ang impyerno po, wala nang masasaklapan na parusa. Matthew 25:41, it is a place of eternal fire. Mark chapter 9, verse 43 to 48, where their worms dieth not, and the fire is not quenched. Revelation chapter 19, verse 20, it is a place of fire and brimstone. Revelation 20:15, lake of fire. Revelation 21:8, lake of fire and brimstone. You better take heed, no? Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 1. You better take heed, you better listen, you better take it to heart. Sapagkat yung sinabi ng angel, lahat ng transgression, lahat ng disobedience, tumanggap ng karampatang parusa. Pagka tinanggihan mo si Kristo, pag hindi ka nagsisi ng kasalanan, hindi ka palalampasin ng Diyos. You will suffer the severest form of punishment. Number 3, bakit hindi kailangang i-neglect ang salvation? Number 1, because of the character of Christ. Number 2, because of the certainty of judgment. Number 3, because of the confirmation of God. Because of the confirmation of God. Number 3, verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord? So, ang unang preacher ng gospel, si Jesus Christ. Sinabi yan doon sa Luke chapter 4, di ba? Binigay kay Jesus Christ yung scroll sa Isaiah chapter 61. Ang sabi ni Kristo, the Spirit of the Lord is upon me, He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Ang sabi ni Jesus, this day, this scripture is fulfilled before your eyes. Naganap niya yung kasulatan sa harapan ninyo. O gusto siyang patayin ng mga taga-Nazareth. Siya talaga ang unang preacher. Si John the Baptist, tagapagpakilala lang siya ni Kristo Jesus. So, ang preacher talaga, si Jesus Christ. Ngayon, sabi sa verse 3 sa dulo, and was confirmed unto us by them that heard Him. Yan po yung mga apostol. Kung ano yung pinangaral ni Jesus, nang siya'y namatay, nabuhay ng magli, umakyat sa langit, kinumpirma ng mga apostol. So, itong mga apostol na ito, sila ang second generation of preacher ng gospel. Verse 4, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles. So, nung si Kristo nangaral, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga kausap, kung hindi kayo naniniwala sa akin, sa mga sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Basahin nga natin yan. Dito sa John chapter 10, verse 38. Ayaw niyo maniwala sa akin, sabi niya. Tignan na lang ninyo yung mga ginagawa ko. John chapter 10, verse 38. Sabi niya, John 10:38, but if I do, though ye believe not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me and I in Him. Ayaw kayo maniwala sa akin? O, tingnan niyo yung mga ginawa ko. Hindi ba yan ang katunayan na nagsasabi ako ng totoo? Kaya nga dun sa John chapter 11, nung nabuhay na maguli si Lazarus, ang sumunod na chapter, ang mga tao dumadagsa sa Bethany para makita hindi lang si Kristo, pati si Lazarus. Yung ginawa ni Kristo na signs and wonders and miracles, ito ang kumpirmasyon na yung kanyang mga sinasabi, totoo. Hindi lang si Kristo. Acts chapter 2, verse 22. Acts chapter 2, verse 22. Sabi ni Peter dito, ye men of Israel, hear these words.
Jesus of Nazareth, a man approved of God. Paano siya na-approve? Approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by Him in the midst of you, as ye yourselves also know. So, kinumpirma ng Diyos yung validity ng mensahe ni Jesus Christ sa pamamagitan ng signs and wonders and miracles. Yan po ang dahilan kung bakit si Nicodemus naligtas. Balikan natin sandali si Nicodemus. John chapter 3. Kung talagang bubuksan lang nila yung isipan nila, hindi nila pagdududahan si Kristo si Nicodemus. Nicodemus kasi nag-iisip. Sabi niya, John chapter 3, verse 2. The same, si Nicodemus, came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Matalino si Nicodemus. Sa dami ng rabbi na nakita niya, di ba, puro salita lang, puro salita lang. Nakita niya si Kristo. Iba to. Mga pilay nakakalakad, mga bulag nakakakita, mga kaitongin gumagaling, patay na bubuhay. Sabi ni Nicodemus, kung ito'y pangkaraniwan lang na rabay, hindi ko ito intindihin. Pero dahil sa ginagawa niyang mga ito, naniniwala ako na siya sa Diyos. Alam natin, yan ang umpisa, kaya si Nicodemus ay naligtas. Kinumpirma ng Diyos lahat ng ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng signs and wonders and miracles. Yun din ang sinabi ni Kristo sa mga apostol. Tingnan niyo po, Mark chapter 16. Mamaya makikita natin ang dahilan ba't kailangan ng mga ganyan. Mark chapter 16, verse 19. O di namatay na siya, nalibing na, nabuhay na maguli. Okay? Binili na yung mga apostol. Verse 19, Mark 16:19. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere. Habang sila nagpipreach, the Lord working with them sa mga alagad and confirming the word. Paano? With signs following. Ano nga ang unang milagro na ginawa ni Apostle Peter sa Acts chapter 3? Natatandaan niyo ba? Yung healing of the layman. Di ba? Kasama yun So sa pangangaral ni Peter, may mga himala na sila ay ginagawa. Ano ginawa ni Peter kay Rhoda? Ay doon sa kay Tabitha, binuhay na magulo. Bahagi ng ministry nila yun. Sinabi ni Kristo yun sa kanila bago si Kristo umakyat sa langit. Sige niya, aral kayo. Palayasin niyo yung mga demonyo, pagalingin yung mga may sakit, ipanalangin niyo sila, pangaral niyo ang ebanghelyo. Bahagi yun ng kanilang ministry para hindi lang sila daldal ng daldal, kinakailangan meron silang konfirmasyon na galing sa Diyos na yung kanilang mensahe ay tama. Dito pa po tayo. Sa Acts chapter 14. Ito si Apostle Paul na to. Acts chapter 14, verse 3. Acts chapter 14, verse 3. Long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Talagang ganun kahit si Paul and Barnabas. Pipig sila ng gospel, tas ang Diyos, gumagawa ng milagro sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Bahagi yun ng kanilang ministry.
Isa pa po. 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 12. Sabi ni Apostle Paul, truly, the signs of an apostle were wrought among you in all patience. Ito na naman siya. In signs and wonders and mighty deeds. Doon mismo sa Korinto, pinakita ni Pablo yung mga bagay na yan. Sabi niya, wala naman duda. Maliwanag naman sa harapan ninyo. Nangyari to, nangyari to, nangyari to, nangyari. So sa pamamagitan ng signs and wonders and miracles, kinukumpirma ng Diyos na yung preaching ni Kristo, tama. Yung preaching ng mga apostol, tama. Yung preaching ni Pablo, ni Barnabas, tama. Kailangan gawin yun. Bakit? Kasi wala pang Biblia nun eh. Meron lang sila Old Testament, hindi pa kumpleto. Noong mga panahon na yun, na nangangaral ang mga apostol, nangangaral si Pablo at si Barnabas, sinusulat pa lang ang New Testament. So, kinakailangan gawin ng Diyos yun para kumbinsihin ang mga tao na yung mensahe nila galing sa Diyos. Okay? Kailangan yon noon. Pero ngayon, hindi na. Bakit hindi na? Saan natin? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay? Meron talaga mga gifts na temporary lamang. Pero may mga gifts na permanent. Hanggang ngayon meron. Pero may mga gifts na pansamantala lang. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. All scripture is given by inspiration of God, sapagkat inspired yan, na-preserve yan hanggang ngayon. Na-preserve yan hanggang ngayon. Yung inspiration of God na scripture, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagkukorek, at sa pagbibigay ng instruction sa mga Kristiyano, hindi na po kailangan yung signs and wonders and miracles. Ang kailangan po natin, scriptures. Ang tinatanong na lang natin ngayon, pastor, nasa Biblia ba yan? Pag wala sa Biblia yan, tumahimik ka, pastor. Kaya doon sa Revelation chapter 22, verse 18 at verse 19. Ang sabi ng anghel kay Apostle John, selyuhan mo na yan. Tapos na yan. Ang magdagdag at magbawas dyan, susumpain ng Diyos. So, nung isarado ng Diyos ang New Testament, tapos na yon. Kung merong ituturo, kung merong ipagagawa, ang ating basihan yung scripture. Okay? Ngayon, para mas maliwanag. Kahit naman panahon ni Kristo, kahit panahon ng mga apostol, nangangaral sila. Pero hindi naman palagi na kailangan ng signs, hindi naman palagi na kailangan ng wonders, hindi palagi na kailangan ng miracles. May pagkakataong ganito, tingnan niyo po. John chapter 10. Pagtsagaan nyo lang po, pag natutunan natin ito, malaking bagay po. John chapter 10. Hindi kailangan laging may miracle o laging may signs and wonders para maniwala at maligtas. Ano? Tingnan niyo po ito. John chapter 10, verse 41. John chapter 10, verse 41. And many resorted unto him and said, John did no miracle. Maliwanag ko yan, ha? Si John the Baptist ang tinutukoy dyan. John did no
miracle. But all things that John spake of this man, kay Jesus, were true. Ano resulta? And many believe on him there. Pwede palang maligtas yung tao. Pwede palang sumampalataya yung tao. Kung sasabihin natin yung totoo patungkol kay Kristo. Kahit walang signs, kahit walang wonders, kahit walang miracles. Katunayan, naligtas nga tayo. Wala namang tayo nakita na pilay na nakakalakad. Wala naman tayo nakita bulag na nakakakita sa church. Pero nung ipinangaral sa atin yung gospel, nakita natin yung katotohanan, tumanggap tayo kay Kristo, nagsis tayo ng kasalanan natin, na-save tayo. Wala tayong nakitang signs and wonders and miracles. So, hindi kinakailangan laging may ganun. Yun ay pansamantala lamang, especially kapag sila ay nagmi-minister sa mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, naghahanap sila ng sign. Si John the Baptist, wala namang miracle na ginawa. Lahat ng sinabi niya kay Kristo totoo, yung mga tao naligtas. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9. Kanina, nabasa natin, sa Corinto, may signs and wonders and miracles, di ba? Pero tingnan niyo po yung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 1. 1 Corinthians chapter 9, verse 1. Am I not an apostle? Kasi may mga kumu-question sa kanyang pagiging apostol. No? Sabi niya, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Sabi niya, if I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. Tingnan niyo po sabi niya. For the seal. Naghanap pa kayo ng sign? Naghanap pa kayo ng prueba na ako'y apostol? For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. O gusto niyo ng tanda? O, tingnan niyo yung buhay ninyo. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. Kayo mga mangangalunya, kayo mga mapakiapid, kayo mga bakla, kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, kayo mga magnanakaw. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11, nahugasan kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo. Ang sabi ni Pablo, kung sila ayaw nilang maniwala sa akin, kayo, dapat kayong maniwala sa akin. In the first place, hindi kayo maliligtas kung pinagloloko ko kayo. Hindi mababago ang buhay ninyo kung pinagloloko ko kayo. Kayo ang tanda ng aking pagiging apostol. Ano sinasabi ni Apostle Paul? O, tingnan niyo yung mga buhay ninyo na bago, hindi pa ba sapat yan? Hindi kinakailangan laging may bulag na nakakakita. Hindi kinakailangan laging may pilay na nakakalakad. Basta yung salita ng Diyos ipinangaral at tama, ang tao pwedeng maligtas. Basta yung salita ng Diyos ipinangaral ng maayos, tama, ang buhay ng mga tao ay pwedeng mabago. At yung mga buhay na nabago, mas matindi pa yan kaysa sa mga miracle na material, yan ang mas matinding pruweba na tayo po ay nagsasabi ng totoo. Sapagkat ang tao, pag nanampalataya sa ating mensahe, salita ng Diyos, yung mga tao talagang naliligtas. Isa pa po, 1 Corinthians chapter 14, verse 22. Yung mga gifts na yan, katulad ng speaking in tongues, miracles, signs and wonders, pansamantala lang ho yan kasi nung panahon nila hindi pa kumpleto ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 14:22. 14:22. Wherefore, tongues are for a sign. Yung speaking on tongues, sign lang yun. Not to them that believe, hindi para sa mga ligtas, but to them
that believe not. Sign lang talaga yun. Unang-una, nung panahon nila, wala pa namang sign language na school. Wala pa naman YouTube noon na Google Translate. Wala pa naman gano'n. Kaya ang Diyos gumagamit ng sign, yung speaking in tongues. Yung bang magkasalita ako ng Tagalog, yung kausap ko ay Russian, nauunawaan niya yung sinasabi kong Tagalog, ang dating sa kanya parang Russian, nagkakaunawaan kami. That is speaking in tongues. Ang sabi ng Biblia, yun po ay pansamantala lamang. Pang-sign lamang yun. Pero after the New Testament was completed, no more signs, no more wonders. Kung ano sinabi ng Biblia, yun ang ating basihan, ng ating pagtuturo, at ng ating pananampalataya. Yan, balik tayo sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Kailangan wag nating pabayaan yung mga sinabi ng Panginoon. Kasi sabi ng verse 4, God also bearing them witness, pinatunayan ng Diyos na totoo, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gifts of the Holy Ghost. Hindi naman lahat nakapagpapalayas ng demonyo, di ba? Hindi naman lahat nakapag-speaking in tongues. Yung po ay gifts of the Holy Ghost sa ilan, according to His own will. So, kung meron pa po sa atin ngayong hapon, na hindi po kayo tumatanggap kay Kristo, hindi pa kayo nagsisisi ng kasalanan, mag-isip-isip kayo maigi. The character of Christ, meron bang ginawa si Kristo para tanggihan mo siya? The certainty of judgment, hindi ka ba natatakot na baka ikaw mahatulan ng Diyos? The confirmation of God. Kung nagsisinungaling ang salita ng Diyos, sisihin mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ang kumumpirma na totoo yung sinabi ni Kristo, totoo yung sinabi ng mga apostol, totoo yung sinabi ng salita ng Diyos. Huwag nawang sabihin sa iyo na ikaw ay napunta sa impyerno, hindi dahil mamamatay tao ka, na ikaw ay napunta sa impyerno sapagkat masamang tao ka. Ikaw ay napunta sa impyerno kasi pinabayaan mo yung dakilang kaligtasan na lumampas sa buhay mo kasi hindi mo inintindi. Your soul depends on it. Pray po tayo. Panginoong Diyos na mahabaging, salamat po sa mga salita mo na napag-aralan. Nakalulungkot lang mo kasi talagang totoo itong aming napag-aralan na maraming tao sa impyerno, hindi naman sila masamang tao, na ang naging kasalanan nila ay kapabayaan, na hindi nila inintindi muna ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Whatever the reason, yun ang dahilan kung bakit sila mamamatay at mapupunta sa impyerno. Sana, Panginoon, kung meron kaming kasama ngayong hapon at nakakita niya ang kanyang sarili sa aming pag-aaral, biyayaan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan na lumapit kay Kristo. Magsisi na siya ng kanyang kasalanan habang maaga at tanggapin niya na si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang tayo po nakayukot, nakapikit, makita niyo po tayo sandali. Habang lahat po tayo nakayukot, nakapikit, makita niyo po tayo sandali. Ang sabi po ng ating pag-aaral, paano tayo makatatakas doon sa judgment kung pababayaan natin ang napakadakilang kaligtasan. Bro mo, hindi ka naman mamamatay tao, hindi ka naman masamang tao, pero mahahatulan ka kung pababayaan mo yung kaligtasan ng kaluluwa. Kung hindi mo iintindihin si Kristo. Kaya sa hapong ito, kung maliwanag sa iyo ang mensahe na yun ang pakinggan, gusto mong makatakas sa parusa ng Diyos, ayaw mong mapunta sa apoy ng impyerno, huwag mong pabayaan ang iyong kaluluwa. Humingi ka na ng tawad sa Diyos sa iyong mga kasalanan, magsisi ka na ng kasalanan, buksan mo na ang puso mo, tanggapin mo na si Kristo. Kung yan ang iyong nais ngayong hapon, nais ka namin tulungan, nais ka namin ipanalangin, pwede ba na lumapit ka sa bandang una? Meron po ba sa atin?
Iyakbang mo yung paa mo, sabihin mo, Panginoong Diyos, gusto ko po magsisi ng kasalanan, gusto ko po tanggapin si Kristo. Kung yan ang iyong nais, pwede ba na lumapit ka sa unahan? Meron po ba sa atin? Alam mo na yan, maraming beses mo na narinig yan, kabisado mo na yan. Well, that's good. Pero kung hindi mo gagawin, that's bad. No? Pupunta ka sa impyerno dahil hindi mo inintindi ang mga bagay na yan na narinig mo. Kaya kung sinasabi mo ngayong hapon na, Panginoon, inaamin ko hindi po po ako ligtas, gusto ko po maligtas, gusto ko po tanggapin si Kristo, gusto ko po magsisi ng kasalanan. It's your turn. Kung kinakausap ka ng Diyos, lumapit ka sa una. Meron po ba sa atin? Meron po ba sa atin? Kang mahiya, huwag ka matakot. Kabaya ka, kaluluwa mo nakataya. Wala kang kalaban-laban. Si Hitler, magpunta man sa impyerno yun, dapat talaga siya doon. Pero ikaw, hindi ka naman kasing sama ni Hitler. Mapupunta ka sa impyerno kung pababayaan mo ang kaligtasan. Mabuti pa, magsisi ka na ng kasalanan. Mabuti pa, tanggapin mo na si Kristo bilang Panginoon mo at sarili tagapagligtas. Kung yan ang iyong nais, pwede ba lumapit ka sa una? Meron po ba sa atin? Meron po ba sa atin? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot kung ginakausap ka ng Diyos. Lumapit ka sa una. Meron po ba? We need to give the more earnest heed. Baka sakali makalampas, sayang, hindi ka pa maligtas. Kung kinakausap ka ng Diyos, pwede ba na lumapit ka sa una? Meron po ba sa atin? Bawakas na po ako sa panalangin, pero kung gusto mong samantalay ng pagkakataon, alang-alang sa kaluluwa mo, magsisi ka na ng kasalanan, tanggapin mo na si Kristo. Kung yan ang iyong nais, pwede ba na lumapit ka sa una? Meron po ba? Meron po ba? Yun lang ang masakit dyan. Sinasayang mo yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. Sa kabila ng mga bagay na narinig mo at hindi ka pa rin maliligtas. Sabi ng Hebrews 10:29, how much sorrow punishment. Mas matindi pa yung parusa ng Diyos sa'yo. Kaya bago ka dumating sa ganung bagay, magsisi ka na ng kasalanan, tanggapin mo na si Kristo Jesus sa iyong puso bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kung yan ang iyong nais, pwede ba lumapit ka sa una? Meron po. Meron po. Muli, Panginoon, salamat sa pagkakataon binigay mo sa aming mga kaibigan. Alam mo, alam nila hindi sila ligtas. Pero parang baliwala lang sa kanila. Sana, Panginoon, patuloy mo silang pagbabagin sa kanilang mga puso at isipan. Iyagisip mo maging kanilang mga konsensya. Huwag mo silang bigyan ng katahimikan, O Diyos. Hanggang hindi sila sumusuko sa iyo. Hanggang hindi sila tumatanggap kay Kristo. Hanggang hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Nakita mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa buong maghapon. Suklihan mo kanilang katapatan. Palain mo po sila. Bigay mo kanilang mga pangangailangan. Meron mga bagay na kailangan nila na pagdesisyonan sa mga darating na araw. Give them wisdom para makapag-desisyon ng maayos at maging buti ang kalabasan sa kanilang mga buhay. Salamat sa lahat, O Diyos. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po. Ingatan po tayo ng Panginoon.